Are you ready? Amen. Amen o ba? Amen. Kung ready po kayo, ay palakpakan po muna natin si Lord. Glory to God. Malakas na palakpakan kay Lord. Praise God. Sabihin natin, Hallelujah! Hallelujah. Sabihin natin, Praise the Lord! Praise the Lord. Glory to God! Glory to God. Hallelujah! Love is the fulfillment of the law. Number one, meron pong dalawang utos na greatest commandment ang Biblia, especially the Old Testament. Sabi diyan, ito po ay galing doon sa Marcos chapter 12. Ito po yung the greatest commandment of the law. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, alam po natin yan, with all your mind, and with all your strength. So the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So number one, love the Lord with all your heart. Number two, love your neighbor. Yan po ay two greatest commandment. Ngayon no, ang sabi po ng Romans 13 verse 8 sa turo ni Paul sa mga tiga-Roma, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. So sabi niya, huwag kayong magkaroon ng utang kung bagkos yung magkaroon kayo ng utang sa inyong kapwa, utang ng pagmamahal sa isa't isa. For he who loved his fellow man has fulfilled the law. Kasi pagka natutuhan mong mahalin ang iyong kapwa, ay natupad mo ang kautusan. Amen. Amen ba? Amen. Sabihin natin, love his fellow man has fulfilled the law. So kaya, ang isang tao na hindi pa nakakakilala kay Lord, sa pananaw ni Paul, hanggat hindi mo na-share sa kanya ang pagmamahal ng Diyos, may utang ka sa kanya. Amen? So, kaya kapag ikaw ay yung mga kapatid mo, hindi mo pa na-share yung love ng God, may utang ka sa kanya. Yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung pamilya mo, na hindi mo pa na-share sa kanya, yung tunay na pagmamahal ng Diyos, may utang ka sa kanya. Sino sa inyo ang may utang? Amen. Lahat tayo may utang. Yeah, sabi po ng Bible. Amen? Except continuing debt to love one another. Yun po ang tingin ni Paul. Ganun yung pananaw niya. Itong mga tao na ito na hindi pa nakakakilala sa Lord, may utang ako sa Kanya. Kaya kailangan i-share ko ang Word of God. Proverbs 13 verse 9, the commandments. Ito po, very simple. Alam po natin ito, do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandments there may be or sum up. This one rule. So lahat ng kautusan, ipinag-isa na lang. Saan? Love your neighbor as yourself. That is Old Testament. So sa Lumang Tipan mga kapatid, love your neighbor as you love yourself. Yan ay Old Testament command yan. Amen? Amen. Ano ang command sa New Testament? Ay kita niyo po, sabi pa ni Paul, love does not harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Sabi natin, love is the fulfillment of the law. Isa pa, sabihin natin, love is the fulfillment of the law. So, pagka natutuhan mong magmahal, ay natupad mo ang kautusan. Ito ang tanong. Sino ho ang nakakatupad talaga 100% perfect love sa kanyang kapwa? Jesus Christ only. Dito sa atin, walang makakagawa. Kaya mo bang gawin yung mahalin mo yung mga taong hindi kaibig-ibig na hindi nagmamahal sa iyo? Kaya mo bang mahalin yung mga nagtaksil sa iyo? Kaya mo bang mahalin yung mga nagkagulo sa iyo? Kaya mo bang mahalin yung siniraan ka? Kaya mo bang mahalin yung niloko ka? Kaya mo bang mahalin yung dinaya ka? Kaya mo bang mahalin yung ikaw ay inaway ka? Anong sabi ng Bible? Love your enemy. So, ibig sabihin, mahirap yung kautusan na love is the fulfillment of the law. Mahirap mahalin. Kung tayo magiging totoo, mahirap gawin. Amen? Hindi natin kaya. So, kaya po, praise God, si Kristo ang tumupad
makakaya natin. Amen? Kasi tayo po bilang tao, siyempre, tayo po ay nasasaktan, may emotion tayo, may damdamin, pag nasaktan tayo. Alam niyo po, ang buhay ng tao is a series of relationship yan eh. So, pero along the way, makaka-encounter ka na masasaktan ka, maha-hurt ka, makakaroon ka ng pain, ikaw ay pagkakanulo, i-reject ka, ma-experience mo yun. Iiwanan ka ng nagsasabi, nagmamahal sa iyo. So, merong ma-experience na pain sa iyong puso. Sa iyong relasyon, kaibigan, boyfriend, girlfriend, kahit nga mag-asawa, meron kang ma-encounter. So, mga kapatid, ang question ngayon, paano mo ngayong i-apply yung love is the fulfillment of the law? So, number 2, itong reason. Jesus Christ came to fulfill the law. Amen? Amen. Anong pangalawa? Jesus came to fulfill the law. Sabi po ng Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them but to fulfill the law. So nung si Kristo pala ay nagparito, hindi niya inabolish yung law. Hindi niya tinanggal yung law but to fulfill the law. So yung pagpunta ni Kristo sa lupa, yung John 3:16, for God so loved the world, He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yung pong love ng God na yun, yung ibinigay niya si Kristo, the number one purpose is to fulfill the law. Amen. To seek and to save us what was lost. Amen? Amen. Dahil sa kanyang pagmamahal. So kaya po ang sabi ng Leviticus 19 verse 18, in the Old Testament, love is a command. Yung pong love is a command, utos. Sabi doon sa Leviticus, hinango po ito sa Mosaic Law. Do not seek revenge or bear a grudge against one of your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Utos yan, command. Alin mo ang kapwa mo? Utos. Command. So love your neighbor is not a request. It is a command. Sa Old Testament, love your neighbor as yourself. Saka ang basihan ng pagmamahal, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Tanong, paano kung hindi mo mahal ang iyong sarili, di kahirap mahalin ang iyong kapwa? Correct. Tama. Ha? Amen. Dahil ang basihan ng pagmamahal, love your neighbor as yourself. Napakarami nga pong mga tao yung sarili nila, dinadaw nila, yung sarili nila, hindi nila maporkid, yung sarili nila, ang tingin nila ang liit, yung sarili nila, ang tingin nila kawawa, yung sarili nila, ang tingin nila walang magagawa. So how can you love your neighbor if you don't love yourself? Di ba mahirap? Ngayon, ano po ang inuutos sa New Testament? Sabay natin basahin. John 13 verse 34. I give you a new commandment. Sabihin natin, new commandment. New commandment. So, yung utos sa Old Testament, ginawa ng new ni Jesus. Ano dapat? That you should love one another just as I have loved you. So, you too should love one another. So, listen, mga kapatid, may difference. Listen to me, dito po kayo sa akin tumingin. Yung Old Testament, ang basihan, love your neighbor as you love yourself. That is the New Testament, ay Old Testament. Yung New Testament, mahalin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Amen. Nakuha niyo? Nakuha niyo po? Ang different ng New Command. So, yung Old Testament, ang hirap gawin kasi mamahalin mo siya tulad ng yung pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang basihan mo yung self. Ang tao selfish yan ang tao self-righteousness. Ang tao mahilig yan self-glorification, self-pride, lagi na ina-applique yung sarili niya, tinataas niya. Then, paano mo mamahalin kung tingin mo sa sarili mo, you are very proud. Love yourself. So kaya, binago ni Kristo sa New Testament. Ang sabi niya,
ito na, bago na. Mahalin mo yung kapwa, pero ang basihan ng pagmamahal kung paano kita minahal. Amen. Ito mga kapatid, ang maganda. Minahal tayo ng Diyos unconditionally. Minahal tayo ng Diyos kahit ano ang iyong kasalanan nakaraan. Minahal tayo ng Diyos kahit gaano kadilim ang ating nakaraan. Minahal tayo ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrate His love toward us while we were still sinner. So, minahal ka ng Diyos di dahil matuwid ka. Minahal ka ng Diyos di dahil matulungin ka. Minahal ka ng Diyos dahil holy ka. Minahal ka ng Diyos di dahil mapagkawang gawa ka. Minahal ka ng Diyos di dahil ikaw ay mabait. Minahal ka ng Diyos while we were still sinners. Amen! So sabi ng Diyos, love your neighbor as I have loved you. So ibig sabihin, mahalin mo ang iyong kapwa, mamamahal mo siya. Kasi pag tinignan mo, hindi ako karapat-dapat. Minahal ako ng Diyos. Ang dami kong kapalpakan. Minahal ako ng Diyos. Kakayanin ko rin mahalin ang aking kapwa kung paano ako minahal ni Lord. Amen! Yun ang tunay na basihan. So kapag ang basihan mo, love your neighbor as you love yourself, mahirap eh. Pero sabi ni Kristo, pag-uwi natin, new commandment, love your neighbor as I have loved you. Kaya sa Bible, tingnan niyo po, si Mary Magdalene, nahuli sa pangalan niya, hindi kinundam ni Jesus. Sabi niya, go, sino mo? Tingnan niyo yung prodigal son, kinuha yung mana, tinanggap, pinabalik, sinutan ng robe of righteousness, ng singsing ng sandals. Tingnan niyo po yung babaeng makasalanan, pinapahira ng buhok niya ang paa ni Jesus. Sabi ng mga Pariseo, hindi ba niya kilala na yung nagpapahid sa kanya ng dugay makasalanan? Pero sabi ni Kristo, sabi sa kanya, your sin are forgiven. Tinatawad ka na sa iyong kasalanan. Hindi niya tinignan. So mga kapatid, lahat ng mga lumapit sa Panginoon, kahit ano ang kanakaraan, maging si Zacchaeus, tax collector, yumaman sa panluloko, sa pandaraya, hinanapan ni Jesus Christ, pinuntahan pa sa bahay. Kaya ang sabi ng mga tao, yan si Kristo, Prince of Sinners. Kaibigan makasalanan, bakit? Si Kristo po ay number 1 minahal niyang tao. Amen? So number 1, how does Jesus fulfill the law? Number 1, Jesus fulfilled the law by living and complete obedience to it. So paano? Jesus fulfilled the law with perfect love. Dahil sa pagsunod niya. Hebrews chapter 5 verse 7 to 9. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petition with loud cries and tears to one who could save Him from death. And He was heard because of His reverence of mission. So si Kristo nung nasa lupa, tandaan niyo po, siya po ay nagkatawang tao na buhay na tulad natin. Amen? Amen. Serba. Pero natuto siyang sumunod. Sabi ng verse 8, although He was a son, Amen? Amen. He learned obedience from what He suffered. Verse 9, and He was made perfect. Sabi natin, perfect. So si Kristo lang po ang nagkaroon ng tinatawag na perfect obedience. Sabi natin, perfect obedience. Perfect obedience. Tayo ho, na tao, walang makakasunod ng perfect. Amen? Amen. Si Kristo, walang kasalanan, sinless, perfect. Pero natuto siyang sumunod. Why? Dahil mahal niya ang tao. Amen. He became the source of eternal salvation for all who obey Him. Kaya nga siya naging source of ating eternal salvation kasi siya lamang yung sinless, pure, precious blood, meron siya at perfect. Amen? Kalapakan po natin si Lord. So kaya siya po yung author ng salvation. Who's the author of salvation? Si Kristo. Kasi perfect ang pagsunod niya. Romans 5:19. Kayo po pumasa sabay-sabay natin. For just as true the disobedience of the one man, si Adam, the many were made sinners. So also through the obedience of the one man, Jesus, the many were made righteous. Tingnan niyo, dahil sa pag-disobey ng isa, si Adam, lahat tayo naging, ano tawag sa atin? Sinners. Amen? Pero dahil kay Kristo,
dahil sa pagsunod niya, lahat tayo naging righteous. So, sino ho sa inyo ang naniniwalang righteous? Taos ang taas ang kamay. Amen. Amen. Hindi kayo naniniwala? Amen. Sino sa inyo naniniwalang sinner? Taas ang kamay. Sinner, makasalanan. Hindi kayo makakain mamaya pagkagaling niya. Basahin po ulit natin yung verse. Many will be made righteous. Tanong, sino sa inyo naniniwalang sinner? Taas ang kamay. Wala nang sinner po yan. Sino naniniwalang righteous? Taas ang kamay. Hindi po talaga makapaniwala yun no? So, sabi ko sa inyo mga kapatid, very clear po ang Bible, hindi po dahil sa atin, dahil kay Kristo, kaya ka naging righteous. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are righteous. Before the Lord. Sabihin mo, you are holy. Kaya niyo paniwalaan yan? Sabihin mo, you are saved. Alam niyo po ba, na ang tingin sa atin ng Diyos, you are saved. Ang ibig sabihin ng saved sa Greek word is hagios, set apart, holy. Righteous tayo, pinawalang sala po tayo ng Panginoon. Amen? Number 2, Jesus fulfilled the law through His sacrificial death on the cross. He became the ransom sacrifice of our sin. Alam niyo, yung pagkapako ni Kristo sa cross, yan po ay katuparan ng kanyang fulfillment. But those things which God foretold by the mouth of all His prophets, that the Christ would suffer, He has thus fulfilled. Tingnan niyo, yung mga sinabi ng mga propeta ng unang panahon ay natupad kay Kristo. Amen? Panoorin po natin ito pong short video mamaya. Pag-prepare lang dyan na si Kristo yung kanyang pagsunod sa cross. Sabi ron, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Alam niyo mga kapatid, panoorin niyo po natin yung video. Nakikita po natin dito kung paano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Lahat ng ating sakit, curse, poverty ay kinuha ng ating Panginoon. Are you ready? Pakiclose. Ilaw. And sound.
why have you forsaken me? Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga kapatid, nakaka-touch. Pag naintindihan niyo, yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa krus. Yun po tinatawag na full restoration na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. So tandaan niyo mga kapatid, cross. Cross is the symbol of forgiveness. Lahat ng ating mga kasalanan, pinatawad ng Panginoon. Cross is the symbol of redemption. God redeemed us from the curse of the law, death, sickness, and poverty. Cross is the symbol of victory. Thanks be to God, He gave us victory through our Lord Jesus Christ. Cross is the symbol of healing. By His stripe, we are healed. Lahat ng sakit, karamdaman. Cross is the symbol of righteousness, holiness. 2 Corinthians 5:21, si Jesus walang kasalanan, naging kasalanan, so that we might receive the righteousness of God. Nakita niyo po, yung lahat pumunta sa katawan ni Kristo. So mga kapatid, ang cross is the symbol of shame. Lahat ng ating shame, rejection, tinanggap ni Kristo so that we might receive His glory and acceptance. Lahat ng ating poverty, kahirapan, tinanggap ni Kristo so that we might receive His abundance. Kapatid, pag naintindihan po natin yung ginawa ng Panginoon, dapat lang mahalin natin ang ating kapwa. Anong gagawin natin? Pakilagay yung pangatlong point sa mga kapatid, anong gagawin natin sa bilang pagganti sa pagmamahal ng Diyos sa atin? Dito po tayo magtatapos sa isang last point na ito. Ang sabi ng Word of God, love one another. Sabi natin, love one another. Love one another. Sabi dyan sa Galatians 5:14, sabay-sabay natin basahin. For the whole law is fulfilled in one word. Ano yung one word? You shall love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, love one another sa ibang translation. Alam niyo, isa lang. Ang buong law natupad, na-fulfill, isa lang. Ngayon, dahil kay Kristo, love one another. Sabi natin, love one another. Love one another. Mga kapatid, kung tayo po ay hindi nagmamahalan, ito po ang karugtong. Maraming Kristiyano, walang love. Sabi ng Bible, but if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Nakakalungkot ho. Maraming Kristiyano sa halip na love one another, they bite one another.
iyong likod. They bite one another. Sa ibang translation, but if you keep attacking each other, you are like wild animals. Alam niyo po, nakakalungkot sa body of Christ ngayon, hindi na makita yung love one another. Sabi natin, love one another. Love one another. Ano nangyayari? Mga tao ngayon, they bite one another. They devour one another. They attacking each other. Hindi lang yun. Sa ibang translation, they criticize. Ha? Yan ba ang anak ng Diyos? Yan ba ang Kristiyano? Ayaw ko sa kanya. Pag nakaharap, ay sister, I love you. Kumusta ka na? I miss you. Pag nakatalikod naman, kinakagat sa likod. They bite one another. So mga kapatid, hindi dapat mangyari yan sa church na pinili ng dugo ni Kristo. So ang dapat po na nananalaytay sa ating mga dugo ay yung pagmamahal ng Panginoon. The true love from the Lord. The love of God is sacrificing. The love of God is unconditional. The love of God na nanggaling sa Panginoon. Mamahalin mong yung kapwa. Hindi mo siya sisiraan. Hindi mo siya i-criticize. Amen ba? Amen. Ako ho, naranasan ko na, napakarami ko na pong tinanggap ng criticism. Pero okay lang, hindi ako insecure dahil secure ako sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Kahit ano pa sabihin nila, mahal ako ng Diyos. Amen. Kahit ano pa sabihin ng aking kapwa. So tandaan niyo mga kapatid, you are not defined. Hindi ka dinidefine ng mga sinasabi ng iyong kapwa. You are defined by the love of God. Amen. Amen. Hindi ka dinidefine ng mga tao nag-criticize sa iyo, ng mga nag-aatake sa iyo. Tandaan niyo mga kapatid, kahit ano gawin mo, kahit ano gawin mo pagpupursige, merong mga galit sa iyo, merong maninira sa iyo, merong sasalita ng maging sa iyo. Pero mga kapatid, ang importante, maging secure tayo sa love ng God. Hallelujah! Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, si Kristo, namatay siya sa krus. So ang krus, isa po sa simbolo niyan is divine exchange. Yung ating kasalanan, kinuha niya para ibigay yung kanyang righteousness. Yung ating kahinaan, kinuha niya para ibigay yung kanyang kalakasan. Yung ating mga nakaraan, kinuha niya para ibigay ng Panginoon yung ating mga future na mga plano, vision, revelation. Amen! Lahat ng ating mga rejection and pain, kinuha niya para matanggap natin yung glory and acceptance mula sa Panginoon. Lahat ng ating mga sakit, cancer, disease, high blood, low blood, any kinds of virus and sickness, kinuha ni Kristo nung napako sa cross. So that we might receive our healing. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kinuha ni Kristo lahat ng ating kahirapan. Kaya nga siya, bagamat Diyos, may lalang ng langit at lupa, na buhay ng tao, ipinanganak sa sabsaba, sa mahirap na lugar. Kinuha niya lahat ng ating poverty para i-enjoy natin yung blessing na binigay ng Diyos sa atin. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Cross is the symbol of divine exchange. Mga tao, pwede kang i-criticize. Mga tao, pwede kang atakihin. Pwede kang pagsabihan ng mga negatibo, pangit. Wala tayong pakialam sa Kanya. Ang importante sa akin, yung sinasabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mahal ko, mahal kita, you are special to me, you are the apple of my eyes. Amen! I love you. Amen! Ang sabi ng Panginoon, mahal kita, I love you, I have loved you with an everlasting love. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nila pagmamahal. And this is how we know that what love is. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Especially brothers. Ibig sabihin, sa mga ka-church, mga kapatiran. Amen? Amen ba? Amen. If anyone has material possession and sees his brother in need, but has no pity on them, how can the love of God be in him? Paano mo sasabihin na nasa iyong pagmamahal ng Diyos? Nakikita mo yung kapatid mo walang trabaho, nagugutom. Nakikita mo yung kapatid mo walang pera, may pangangailangan. Ikaw may pera ka, ikaw sobra-sobra blessing mo. Tapos kaya-kaya mo siyang tiisin. Where is the love of God?
Hindi. Sabi ng Biblia, kung iniibig natin ang Diyos natin hindi nakikita, tapos yung kapwa mo na nakikita mo hindi mo maibig, you are a liar. Ikaw ay sinungaling. So mga kapatid, anong sinasabi ng Lord? Basahin natin sabay-sabay. Dear children, let us not love with words or tongue, but with action and in truth. Ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, makinig kayo, dapat ang tunay na love nakikita sa loob ng church. Amen ba? Amen ba? Hindi yung pagpumasok yung mga tao, inihirapan, sinisipangutan. Ang tunay na pagmamahal. Amen? Hallelujah. Are you with me? Tapos na po ako. Pero bago po ako magtapos, minaalala ko isang istorya. Meron mag-asawa. Mag-asawa po. Yeah. Beloved, let us love one another, for love is from God. Sabi natin, love is from God. Ang tunay na pagmamahal galing sa Diyos. Amen? Whoever love has been born of God. Alam niyo po ba, ang palatandaan na ikaw ay na born again, meron kang love. Hindi ako narinig na karaniwan. Ano ang palatandaan na ikaw ay born of God? Meron kang love. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Kahit sinasabi mo, nag-church ka, so hindi yan ang basihan na ikaw ay na born again na nagsisimba ka. Hindi pa siya na ikaw ay na-born again, na nagtatay sa offering ka, pwede mong gawin yan. Pero ang sabi ng Bible, ang tunay na love galing sa Lord. Whoever love has been born of God. In other words, if you have love to one another, or love to your neighbors, sinamahal mo, if you have love from the Lord, kaya mong mahalin ang iyong kapwa, and you are born of God. Born again ka talaga. Ipinanganak ka. Pero kapag kami mga taong pumupunta sa church, hindi mo kayang mahalin. Iniirapan, sinisiraan, kinikriticize, kinakagat sa likod. Parang mga wild animal. Where is the love? God is love. Love is a choice. Love is a decision. Dapat mong piliin na mahalin dahil sinabi ng Panginoon. Love is sacrificial. Sabi ng Bible, love is kind. Love never fails. Meron pong mag-asawa, dito po ako magtatapos. Nag-usap sila, sabi mo ng babae sa kanyang asawang lalaki, may edad na sila. Sabi ng babae, darling, pwede mo bang suklayin yung mahaba kong buhok? Ang haba ng kanyang buhok. Sabi ho ng lalaki, wala akong suklay. Sabi ng babae, bumili ka ng suklay. Sabi ho ng lalaki, yun nga relo ko, yung bracelet, sira. Wala akong pambili. Pero dahil sa pagmamahal ng lalaki, pumunta ho sa bilihan ng suklay. Nadaan ho siya sa gawa ng relo. Yung kanyang relo ay pinagbili para bumili ng suklay. Nung siya po bumili na ng suklay, excited siya na umuwi ng bahay para yung kanyang asawa na mahabang buhok susuklayin niya. Pagdating ng bahay, nagulat siya sa kanyang nakita. Yung kanyang buhok ng asawa niya ay napakaiksi na. Sabi ng lalaki, nasaan yung buhok mo? Pinagupit ko at ibinenta ko at ibinili ko ng bracelet ng buhok. Anong pong lesson mga kapatid? This is the lesson. To love is nothing, to be loved is something. But to love and to be loved by the one we love, that is everything. Never take love for granted. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Ano ba? So pinakikita dito mga kapatid na lesson ay ganito.
yung sukli ng pagmamahal na ginawa ng Diyos sa iyo, anong sinusukli mo? Kung naiintindihan mo na ang cross pala ay symbol of God's grace, symbol of faith, symbol of victory, symbol of forgiveness, symbol of blessing. So, kung naiintindihan mo yung cross na ginawa ni Kristo, symbol of salvation, ano ang sukli na ginagawa mo, iginaganti mo sa pagmamahal na you are saved by grace through faith? Anong ginawa mo? So mga kapatid, dapat lang suklian natin yung pagmamahal ng Panginoon. Let us not love with words or speech, love in action. Palakpakan natin ito. Tayo po natin ito ngayon. Praise God. Mamaya po, lahat po ng mga walang trabaho, lahat ng mga kapatira na hindi pa nakakita ng trabaho o kahit ikaw meron kami din pang kailangan, kapatid, meron kaming special supply sa inyo. Amen? Amen. Gusto namin ipakita ang aming short and application ng love ng God para sa inyo. Amen ba? Amen. So, bago yung tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong mensahe ng pagmamahal dahil sa pagmamahal mo sa amin. Lord, nagse-celebrate kami ng love. Yung love mo, Panginoon. Araw-araw. Marami kaming utang sa aming kapwa na dapat kaming mag-reciprocate, Lord. Magganti sa ginawa mong pagmamahal sa amin. Kulang, Panginoon, ang aming ginagawa para suklian namin ang kabutihan mo, katapatan mo sa amin. Salamat, Lord, na ikaw ay namatay, napako sa krus dahil sa pagmamahal mo sa amin. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, kami napatawad, kami naligtas. Lord, kung hindi sa iyong grace and mercy, kami po ay tiyak na patungo sa impyerno. Patungo kami sa kapahamakan. But because of your love, Lord, salamat. Masumpungan sa aming mga puso, especially Church of the Rock Family, na mai-apply namin ang tunay na pagmamahal. Hindi kami mag-criticize sa aming mga kapwa kapag di namin kaharap, di namin sila atakihin, di namin sila siraan, di namin sila i-down, di namin sila i-discourage. Lord, ang iyong pagmamahal na ginawa mo sa amin, love, agape love, the highest form of love, mai-apply namin sa aming kapwa. Lahat ng naririto, Panginoon, ang iyong pagmamahal mag-manifest sa aming mga puso, mag-manifest sa aming buhay, na kami na ay mga tunay na born again. Sabi mo sa iyong salita, ang isang marka ng tunay na disipulo ni Kristo ay may pagmamahalan sa isa't isa. Love one another. Right po, salamat. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. God bless you po. So, tapos na po, pinibigay ko itong kakain po muna daw po tayo sandali. Pagkatapos po, balik po tayo dito at gawin po natin yung ating short program. Dito po kayo kumain sa mesa. Okay?